In today's vlog, may makukuha po bang tourist SIM card sa airport? Pag-usapan naman natin bad comments about naman dun sa video natin regarding sa partition. So, gusto ko yung mga ganitong klaseng comment kasi Nito Spanias! magandang umaga po. Magandang umaga. Ay, maganda. Magandang umaga. So, papunta kami ngayon ng IMH sa International Modern Hospital. Papa-check lang kami kay Aliana, tapos kay Pachi. Kay Aliana kasi nagkaroon siya na insect bite. Medyo nag-lessen naman yung pamamaga, pero ayun, para sigurado lang na insect bite nga talaga siya. So, nag-subside naman na din yung pamamaga. Tapos kay Pachi naman, papatignan lang namin kung may mga kailangan siyang vitamins mga. Tapos yun, kukunin din natin ngayon dun sa hospital yung kanyang birth certificate. Kahapon nag-message na sila sa amin na available na daw for pick up yung birth certificate, Arabic and English version. Yun yung pre-process natin nung mga nakaraang araw, no? Kung naalala nyo, pumunta tayo dun sa Philippine Consulate General para dun sa attestation kasi nga nagkaroon ng problema nung pag-submit namin ng marriage contract. So nagkaroon ng problema, kinailangan namin pumunta dun sa consulate para magpa-affidavit, yun, magpagawa ng affidavit. Then after nun, sinubmit ulit namin siya pabalik ng IMH para dun sa process ng mismong birth certificate. So yun yung gagawin natin yung and ito palang sinasakyan namin, no? Ano to? Electric car test. Maganda siya, maluwag, komportable. Gusto lang natin magsiksikan sa isang step. Gusto lang namin talaga magsiksikan dito sa likod. Pero ang ganda, tahimik. Si baby, si ate, si mama. So habang nandito tayo sa biyahe, sasagot lang ako ng ibang mga questions. Galing kay Ma'am Roxanne Estanoco, may makukuha po bang tourist SIM card sa airport mismo? So actually meron ka makukuha, yun yung do na SIM card. Minsan may binibigay sila, kung minsan wala. So bago kayo lumagpas ng immigration, dun sa mismong immigration officer, huwag nyong kalimutan humingi ng SIM card kasi libre talaga yun, binibigay nila. Pero ang problema sa SIM card na yun ay hindi siya activated. So kailangan mo siyang ipa-activate sa mismong do. Nung time namin 3 years ago, ang nangyari, hindi nila kayang i-activate yung SIM card. So ang system is kumuha pa din tayo ng ibang provider, ibang SIM card. So yung gamit namin ay Etisalat, and pwede rin siyang gamitin ng mga turista dito sa Dubai. So nasa ano lang naman yun, siguro nasa 50 to 75 dirhams, mga ganun lang siya. May kasamang load na siya kapag kumuha ka ng SIM card. Papakita mo lang syempre yung passport para as tourist may magamit kang SIM card. Tapos ito gusto ko yung message, no, galing kay Ma'am Lalaine Lazaro. Ang sabi niya, ito ay plano ng Diyos sa iyong mga anak at hindi swerte lang dahil may pagnanasa kang umunlad. Ang mangyayari sa buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Ito yung comment niya dun sa video ko nung story natin, no, bilang OFW dito sa Dubai. Gusto ko yung mga ganitong klaseng comment kasi at least parang encourage tayo maging mas mabuting OFW. Tapos yun, may mga nakita lang akong mga bad comments. Ayan, pag-usapan naman natin bad comments about naman dun sa video natin regarding sa partition. Sabi ni Sir Marky 11, may partition pa ba dyan sa Dubai, sir? And ang sagot dyan ay yes, meron pa rin naman pong partition dito. Hindi naman siya actually mawawala. Kung hindi siya partition kasi bed space, or tawag nila ngayon ay coordination.
Kortina na lang kasi yung nilalagay. Ang nangyari lang kasi last time is nagkaroon sila ng baladiya para dun sa mga building na masisikip yung daanan. Kumbaga yung fire exit nila, yung fire safety nila ay at risk. Nagkaroon ng baladiya, nagkaroon ng tanggalan ng mga partition, kaya maraming naapektuhan. Kasi syempre itong partition kasi yung nakakatulong sa atin para mas makapag-save dito sa Dubai, no? Hindi lang dito sa Dubai, sa buong UAE, kasi mas mura siya, low cost yung bayad sa kanya compare sa kukuha ka ng studio or ng flat mo mismo. So nandito na kami sa IMH, no? So tutuloy ko na lang Stop mamaya. behind the Toyota. Ito yung IMH. Dito tayo magpapacheck. Dito na kami sa hospital. Ate, ano sa... Okay, so mamaya na lang ulit. Yan na. Yeah. 2.8, yeah. Good job. 29.3. Wow. I will kiss you. Okay, or be brave. Do not cry. No, baby. Check up lang naman siya sa doktor. 53 na, baby. 53 na. Kakatapos lang namin ng check-up, no? And nakakuha na din kami ng gamot. Tapos nakuha na din namin yung birth certificate. So nakuha namin na birth certificate ay translated na from Arabic to English. So dalawa, attested na siya ng MOFA, Ministry of Foreign Affairs dito sa Dubai. Tapos aside doon, nalaman lang din namin ngayon, no, na pwede rin pala kumuha ng visa na. So nagpa-process din sila ng visa for newborn dito sa hospital. So after siguro namin makuha yung passport ni baby next time, kasi by September pa kasi yung by September pa kasi yung schedule ng appointment namin sa Philippine General Consulate, no? Pero yun, yung sa consulate natin, so babalik kami doon by September after nung sa report of birth, and then after nun ipaprocess yung passport ni baby. Then pagka siguro meron na kaming hawak na passport, babalik kami dun sa hospital dito sa IMH para ipaprocess yung newborn visa niya. So yung newborn visa again, pwede siya hanggang 120 days ng bata. So 4 months yun, kailangan mai-process natin yung visa niya, magkaroon siya ng visa. And medyo mura-mura siya ngayon kasi since newborn nga, no? So nasa around 1,250 yata, yung ganun yung babayaran total na yan. So mas madali na dito na namin papagawa yan. So babalik tayo dun sa kaninang pinag-uusapan natin, no, about sa partition. Maraming nagbabash, no, maraming nagsasabi, nagbibigay ng negative feedback about partition kasi masyado daw kulo, masyadong maliit, masyadong masikip. Pero sabi nga, what to do? Yun yung reality namin dito sa UAE, no. Hindi naman namin din ginusto na magkaroon ng ganito, parang mapunta sa ganitong situation, pero nandito na yun, no. Dito kasi yung trabaho, dito yung opportunity na meron kami, and kailangan din natin syempre mag-adjust sa kung ano yung kaya natin na budget para sa accommodation. May mga ibang partition naman din kasi na maluwag talaga. Nagkakaroon lang kasi ng problema ngayon dahil nga may mga partition na sa isang flat
sobrang dami na, siniksik na talaga, kumbaga masyadong minaximize yung space. So nagkaroon ng problema dahil nakita nila na maliit na yung daanan ng tao, para na tayong talangka, no, para tayong mga alimango, kung maglakad pa-side na nga. Yun na experience ko din siya sa mga previous na bahay na napuntahan, kasi doon sa isang flat nasa 39 kami, kung hindi ako nagkakamali, 36 or 39, tapos 3 yung CR, ganyan, tapos halos lahat kasi doon partition, tapos yun nga may capsule, yung tinatawag na capsule, yung parang ang tawag ng iba ngayon ay parang kabaong daw. So nicho, ayun, ganon yung space, no, kasi nga bed lang talaga siya. So anyway, sa ngayon meron pa din namang mga partition, hindi siya totally tinanggal or hindi pa naman mandated na talagang ipatanggal lahat. So may mga nabigyan ng chance, may mga nabigyan ng parang palugit na kailangan ayusin, or else kailangan nila talagang umalis dun sa flat na yun, no? So meron nga mga nag-adjust, may mga gumawa ng cortina, may mga nagbalik ng double bed nila, no, double deck, yung mga ganun, para hindi magkaroon ng problema, kasi ang hirap maghanap ng accommodation dito ngayon, no? Lalo na summer, so sobrang mainit, kaya ang daming affected. Hindi lang din naman yung lahi natin, halos lahat, kasi nga nakabudget tayo eh. Hindi lang dito yun natatapos yung responsibilities natin, di ba, gastos natin, kundi pati sa Pilipinas. May mga nag-comment kasi dun sa ginawa nating video about sa all-in partition. Dun sa video ko kasi yung title naman natin is all-in and partition. So all-in, in-explain ko naman din dun na all-in siya kasi nga lahat ng bayad, kumbaga as one na siya. So yung dewa, yung accommodation, yung paggamit ng mga appliances, lahat-lahat na siya, all-in siya. And yung partition, yun nga, yung sharing ng isang flat, kumbaga nagkakaroon ng mga divider, no, kakaroon ng mga wall para mas madami yung ma-accommodate ng flat. So dun sa flat namin, dun sa video na pinost ko, no, ang daming nagtataka kasi sabi nila hindi sila makapaniwala na 4,000 yung binabayaran natin para sa partition. So hindi ko lang alam kung mali talaga yung nagawa ko explanation na yan. So lilinawin na lang din natin, kasi ayoko din naman siya i-take as parang negative para sa part natin na yung mga nagko-comment sa atin. Sa flat natin, meron tayong tinatawag na rooms. Yung kinuha namin is yung master bedroom with attached bathroom. So nakalagay naman din siya dun sa video na pinost ko. Siguro hindi lang din naaabot nung mga nanonood, no, kasi nga nauna na yung pagbabash. Pero anyway, yung kinuha namin is master bedroom with attached bathroom. Nakanote po yan dun, nakasulat dun sa aking video na yun. And ang binabayaran natin is nasa 4,000. Maniwala kayo hindi, pero yun talaga yung binabayaran natin. And marami din naman nagsabi na yung ganong klaseng monthly rent natin is good for studio na. Yes, totoo naman yun. Nagtingin-tingin na din naman kami ng mga studio, 1 bedroom, may mga video din tayong ginawang ganun, no? Pero sa ngayon kasi hindi namin afford, okay? In short, yun ang magandang term siguro, and hindi practical para sa amin kasi nga marami siyang ibang charges. So nandyan yung security charges, nandyan pa yung commission, nandyan din yung dewa, pagpakabit ng internet, syempre, yung mode of payment mo, kasi 4 checks yun. So yung pinaka-umpisang cheque mo, kailangan mo maglabas ng malaking pera. So what I mean nung malaking pera is nasa lagpas po yun, mga 12,000 and above pagka studio pa lang yun. So yung appliances pa wala doon. Syempre bibili ka ng mga appliances, kailangan magagamit mo, washing machine, ganyan, lutuan. So hindi siya practical para sa amin, no, kasi nga naka-budget lang din kami. So ang kinuha namin ay yung tinatawag natin na all-in. Para sa amin, sa family namin sa ngayon, yun yung pinaka-comfortable na space para sa amin.
okay na din naman kami sa ganong klaseng setup. Although may mga kasama nga tayo na sa flat natin no, na naka-partition. So yung partition naman nila is worth nasa 1,000 to 2,000 depende sa laki and depende sa ilang tao yung nakatira. Okay? So sana malinaw yan. Kasi ang daming nambash kagad na ayan, sabi niya bongga yung partition nyo 4K. Okay, fine, sabi mo so It means hindi siya nanood ng buong video. so Kaya it means hindi na pani explanation. kaya lagi natin sinasabi, di ba, kung magbubukas lang din naman kayo, i-open niyo yung link namin or yung Yun video ang natin, dulo. panoorin niyo na lang, intindihin niyo na lang hanggang dulo para at least maiwasan natin yung mga misunderstanding. Yan. May isa pa, sabi niya, joke ang cost ng partition mo, kuya. Grabe, sobrang mahal. Sa 4K Dera may studio ka na. Tama naman din siya. It is wise to rent a partition at 4K. Of course hindi. Of course not. Kasi wala naman partition na nasa 4K. Okay, so wala naman ding tao kahit na Pinoy or ibang lahi na kakagat ng 4K na partition. Dagdag mo pa yung bakit yun yung pinaka the best na rentahan natin. Kasi same building lang po siya nung training center ng anak namin. So less cost yung para sa transportation at yung safety din, tsaka yung sa heat ba, yung sa init lalo na pag summer. Kasi yung mga bata tagaktak talaga yan lalo na yung galing sa ibang location. Parang mas na cut short yung time sa travel, sa transportation expenses at yung safety din. So ito yung pinaka the best na location for para us sa amin. right now. Okay. So, yun nga, location wise, maganda talaga siya. Malapit sa lahat. Malapit sa, yun, mga night market, malapit sa mall, malapit sa metro, sa mga clinics, no? Yung mga pinupuntahan namin. And, syempre, dun din kami sinusundo hatid ng ng kasamahan namin sa trabaho, yung car lift namin. So, para sa amin, convenient yun. Magkakaiba naman tayong preference. So, siguro para sa kanila, namahalan sila kasi akala nila partition. Naintindihan naman namin yun. Pero mas maganda sana kung napanood niya yung video hanggang dulo para mas magkaintindihan tayo. Kahit kalagitnaan. Ano sa kalagitnaan? Kasi hindi ko na rin naman siya tinitake as bad or parang negative, no. Medyo natatawa lang din ako and siguro nagkaroon lang din ako ng lap sa side ko kung ano man yung hindi pagkakaintindihan. So yun, may isang nagtanong, sir, partition 4K baka naka room and attached bathroom kayo. So yun, yes, master bedroom po with attached bathroom. Hindi ko lang siya mapakita kasi sa ngayon po magulo talaga yung bahay namin at syempre may tayo, bagong baby, yung ganyan. So hindi ko siya mapakita ng malinis na maayos. Ang hirap mag-room tour ngayon sa panahon ngayon. Kaya pero ayun, lahat yung mga nandito naman alam na nila kung ano yung dimension kumbaga ng mga master room, ano yung sukat. Ma-visualize naman. Kasi siya yung pinaka legal na kumbaga room, no. Kaya i-visualize niyo na lang siya na yung room namin is good for up to 6 persons na tas may attached bathroom siya. Yan. Kung wala lang kaming baby, kaya mag-accommodate ng adults na hanggang 6. Ganyan. Malalaki yon, kaya yon. And yung ceiling niya malaki din, mataas. High ceiling, yun. So ito si WAM 4K room, tapos sa loob ng room ginawa ng partition or 4K room. Ayan, so sinagot ko lang, no. Binasa ko lang, no. Hindi po siya ginawa ng room sa loob ng partition. Hindi po siya ginawa ng partition sa loob ng room. Ano talaga siya? Actual room talaga siya. Okay, so yun yung flat namin, no. I-visualize nyo na lang siya na meron dalawang rooms, big rooms, tapos the rest
is partition. Kaya yung title ko po doon is all in and partition. End partition. Room and Okay? partition. End partition. Okay. Okay, end po yun. May end po yun. Hindi po siya one word na all in partition. Okay. So, yun lang, sana malinawan lang din tayo. Pero again, maraming salamat kasi nakakatulong siya sa views. Siguro nga pangit yung kakadeliver ko ng vlog, pero ayoko kasi na parang makilala or parang dumami yung views dahil lang sa negative feedback ng mga kabayan natin, syempre. Kasi gumagawa nga tayo ng mga vlog para makatulong, di ba? Pero minsan nakaka-down din ng mood yung makita mo na puro negative yung mababasa mo. Pero yun nga, maraming salamat pa din kasi nagbigay kayo ng time na mag-type and mag-comment. So ayan, malapit na kami sa bahay, and after nito the rest of the day wala naman kaming gagawin.